Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, ito maraming nag-aabang nito, maraming naghihintay nito eh. Kumbaga sa menu, kumbaga sa isang putahe ulam, ito na lang rekadong nag-iisang ito para kumumpleto ho dun sa nilulutong ulam. Ha? Itong sahog na lang na ito, itong si Senador Bato de la Rosa na lang. Ang sahog na kukumpleto dun sa lutong inuulam ho, mga kababayan. Kasi si Digong, ano na eh. Na aresto na ho ng Interpol, Nakakulong na ho dun sa ICC court, Diyan sa Dahig, Netherlands. Siyempre, courtesy ho, Courtesy ho yun kay General Torre, mga kababayan, Palakpakan natin. Kasi nung nakaraan mga kababayan, may hearing na nakansila. Nung 23 ng Setyembre. Madalang ho kasi hearing nito ni Digong. Parang pangalawang hearing pa lang yata yan eh. Hindi, alam ko una. Yung una parang hindi pa yata hearing yung tawag doon. Eto ngayon tong 23 ng Setyembre, nakansila kasi nag-uulyanin na raw ho itong taong ito. Pero parang wala akong naniwala. Kaya siguro nagkaroon ng welfare check-up ang Philippine Embassy. Dahil dito ho sa mga pinamamalita ho nila na nag-uulyanin na, di na alam ang ginagawa, sinasabi. Siguro binerify check ng Philippine Embassy kung may katotohanan. Tapos nagbigay ho ng report sa Administrasyong Marcos, sa palasyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nag-react ang mga didisit dyan. Wala ho yatang naniwala doon sa kwentong yan. Dahil ho nung nakaraan nung 23 naglabas ho ang ICC court na kung saan patong-patong ho, Patong-patong ho ang ikinaso kay Digong sa pagpatay against ho dyan sa humanity. Kasi itong kaso nito, crimes against humanity. Ito mga kababayan, kasi nung mga nakaraan, binabanggit na ho ni Attorney Cristina Conti. After ho nito, magkakaroon na ho ng panibagong warrant. Maglalabas na ho ang ICC. Siyempre, papunta rito sa Pilipinas yan. Malamang ibigay na naman sa Interpol yan. Tapos yung Interpol, pupunta rito, makikipagtulungan. Hingi ng assist sa gobyerno natin. Siyempre, pag pinag-uusapan naman talaga na may ilalabas ang warrant ang ICC na naman, wag na tayo huwag na tayo magpatay malisya. Si Senador Bato de la Rosa naman, naiisip talaga natin. Although marami pa daw na mabibigyan ho ng warrant of arrest galing ho sa ICC about ho dyan sa kaso ho ng crimes against humanity, dyan ho sa nangyaring war on drugs, extrajudicial killing nung administrasyong demonyo tuloy, sorry po. Nagdaang administrasyon Duterte, marami pa raw ma-aresto, mabibigyan ng warrant ng ICC, pero ako sa totoo lang, parang wala na akong pakialam sa iba eh. Parang kung ang isusunod ho si Bato de la Rosa at maa-aresto na ho yan, mapapadala na ho doon sa warrant, parang okay na ako. Parang solved na ako. Kasi bakit? Nakikita ko talagang si Senador Bato talaga ang parang may pinakamalaking kasalanan dito eh. Parang masigit pa nga kay Digong. Kung ako tatanungin bakit? Si Digong ang pinatupad, war on drugs. Kaya na niya iuutos yan sa PNP chief. Siyempre, ang PNP chief, si Senador Bato de la Rosa na, ang magpapa-implement ng war on drugs na dapat hindi hihigit sa war on drugs. Dapat walang mangyayaring extrajudicial killing. Kasi siya na ang may hawak sa mga kapulisan eh. Siya ang pinakakinausap lang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga sa isang fast food chain, yung may-ari nagpa-implement ng bagong programa. Daan sa isang restaurant,
Kakausapin niya yung manager. Manager na yung magpapa-implement ng rules doon sa restaurant. Pag pumalpak, kasalanan mo na yan. Manager. Yun yung si Bato. Ang may-ari ng restaurant, si Digong. Parang ganun lumalabas. Kaya nga kayang idiin ito ni Digong si Bato. Kayang-kaya ngayon mga kababayan, pakinggan nyo ito. Nako, naloko na. Ha? Saan na ba? Kasama ang pangalang De La Rosa at Aguirre sa detalye ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa public redacted version, nakasaad ang tinatawag na common plan ng dating Pangulo at mga kapwa-akusado laban sa mga sinasabing drug suspect. Bagamat walang first name, kinilala ang isang De La Rosa bilang dating PNP chief. O siya na nga siguro yun. Na nangakong ipatutupad ang Davao model kung saan papatayin ng mga manlalaban. Nakasaad din sa briefer ang isang Aguirre na nagsabing pipiliin nilang patayin ang mga drug lord. Wala pang pahayag si Senador Ronald De La Rosa, habang umalma si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iginiit na peke ang pahayag mula sa briefer. Para sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, mahalagang inilabas na detalye sa kaso kahit ipinagpaliban ng confirmation of charges na nakatakda sa nakahapon. Ayan mga kababayan, lumalabas pati ho itong si dating Secretary of Justice. Yung posisyon ngayon ni Boying Rimulya. Kasi noong panahon ng administrasyong Duterte, ang nakapwestong bilang sekretary ng DOJ, itong si Aguirre. Mukhang sabit, mukhang mabibigyan din ho ng warrant of arrest ng ICC. At ito pa siya pang patunay ito na talagang parating ng ICC. Sabi ko nga, aminin natin kapag may sinabing parating na may ilalabas ng warrant, wala naman tayo ibang naiisip kundi si Bato de la Rosa. Although may mga nababanggit pang iba, si Bato, si Bongo, BP Sara, at kung sino-sino, tulad dito si Aguirre. Talagang una natin naiisip si Bato de la Rosa Kasi siya nga yung sumunod sa presidente, PNP chief Siguro 100 pesos. Pupusta ako ng 100 piso na siya ang next talaga sa warrant of arrest. Doon pa lang sa warrant ni Duterte, makikita mo na malinaw na may co-conspirator, kakontsaba itong si Duterte. Wala na akong ibang nakikita kundi si Bato. Yung teorya na galing Davao, kasi si Duterte, ang accusation sa kanya, ang sinasabi, we are charging you or you were arrested because you were president of the Philippines and mayor of Davao when the killings were ongoing and you called for it, you encouraged these killings. And most importantly, you were head and founder of the DDS, the Davao Death Squad. At sinong iba pang kasama niya doon? Bato de la Rosa. And perfectly, kumbaga talagang in sync, si Bato ang chief of police ng Davao, ginawang chief of police ng buong Pilipinas. At nangyari ang malawakang patayan. Kaya nga siguro 100 pesos. Kaya nga sabi ko sa inyo kung si Digong gustong idiin si Bato, pwedeng siya pwede sabihin ni Digong, sinabi ko sa iyo, war on drugs. Ano nangyari? Bakit nagkanda leche-leche? Ba't nagkaroon ng extrajudicial killing? Takuhan mo na yan. Kayang-kaya maliwanag talagang si Bato de la Rosa na ang next totoo ba na may mga ganong pag-utos si Bato de la Rosa? Pakinggan nga natin siya mismo. Kumuha tayo ng ebidensya mismo galing ho sa bibig ni Bato de la Rosa. Pakinggan nga natin si Bato. Totoo ba, Bato? Pakinggan natin. Kilala naman siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Pwede man kayo pumatay dahil wala man kayo man ang biktima. Puntahan ninyo. Buhusan nyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Ayan si Bato de la Rosa. Suot-suot ang uniforme ng PNP. May nakalagay na 4-star. Pangulo ho ng Philippine National Police. Nagtuturo ho pumatay. Nagtuturo ho pumatay. Sa taong bayan. Taong bayan lang yan. Hindi niya patauhan yan. Paano pa yung mga pulis na tauhan mo? Isipin mo
O, kilala nyo naman kung sino drug lord dito. Sige, patayin nyo. Paano? Ang mga tao sa lansangan, malalaman na kung sino drug lord. Paano yan? Hindi naman mga investigador yan. Ganyan yung nangyari sa war on drugs eh. Tingnan mo. Paano kung may sumunod sa'yo? Gamitin yung ganyang katwiran mo na, kilala nyo naman ang drug lord dito, patayan. Halimbawa, may pinatay. Pag nagkaroon ng investigasyon, ba't mo pinatayan? Sabi ni Bato de la Rosa, patayin daw yung mga drug lord. Drug lord ba? Yun ang alam ko eh. Drug lord siya. Kasi nag-uutos si Bato de la Rosa ayon sa pananaw ng tao na kilala nyo naman eh. Parang ang pinagdidesisyon yung tao. At sabi, pwede naman kayong pumatay. Sabi, pwede naman daw kayong pumatay. Saan kayang universidad meron ngayon na magsasabi na pwedeng pumatay, ano? Sino bang professor nagturo sa inyo, Senador Bato, nung nag-aaral ka ng pagkapulis? Na pwedeng pumatay? Nagtuturo, may arason pa nga, magsunog daw ng bahay. Ano kasalanan ng bahay? Pati bahay sunugin. Paano kung may hayop dyan? Pusa, aso. Paano kung may mga kasambahay dyan? Makakatulong. Paano yun? Hindi nadamay. At anong kinalaman ng bahay? May narinig na ba kayo bahay kinasuhan? Wala namang buhay yun, hindi naman tao yun. O isipin mo pati bahay susunugin. Yan ho, si Bato de la Rosa. O sabagay si Bato, handa naman eh. Ha? Handa naman ho. Ha? Handa naman daw siya na dumating yung warrant. Okay naman daw siya. Sabi niya. Pakinggan natin. Sir, hindi kayo nagbabahala kung sakaling maglabas ng warrant? Kung maglabas man ng warrant? I am ready. I am ready. Sir, hindi kayo nagbabahala? No, I'm ready daw. Ewan natin kung anong I'm ready yung sinasabi niya. I'm ready sumuko. I'm ready magpa-aresto. I'm ready manlaban. O I'm ready magtago. Wala naman siya sinabi. Di niya naman niliwanag. Sinabi nila, I'm ready. Kung sakaling ako naniniwala darating at darating eh. Tingin ko nasa pintuan na. Nandiyan na. Nakasilip na. Oo. Ako naniniwala ako darating. Pero ang tanong, susuko ba to? Pag di sumuko nakakahiya. Isipin mo si Digong nagdudusa doon. Hindi niya malang sasamahan, hindi niya dadamayan. Kahit ba magkahiwalay sila ng kwarto. Nakakahiya yan. Mas malakas ka dyan. Yan, matanda na, ugod-ugod na. So, abangan natin mga kababayan kasi mukhang nalalapit na talaga. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.